bakit maraming absent. Although, naisip ko lang naman to, hindi naman to, joke lang ito, no? Ah, hindi kayo nabasa yung ano, yung programa, yung program, yung ano, yung ano to, yung program nyo ngayon. Kasi doon sa ating program, nakalagay doon sa ating Sunday School, sabi ko doon, ang pag-aaral natin ay theology, a brief theology of pain and suffering. Ewan ko sino gusto mag-aaral nito. Pag-aralan natin ang Trinity, pag-aralan natin ang providence, ang sovereignty ng Diyos, ang attributes niya. Pero pain and suffering, bakit natin pag-aaralan ito? Di ba? Bakit di na lang natin iwasan ang pag-aralan nito? Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, siguro masasabi ko na mas matagal ako except kina Brother obvious naman, kay Brother Rudy, na matagal na ako sa pananampalataya, mas matagal sila kaysa sa akin. No? Pero ang sasabihin ko sa inyo na kahit tumagal na ako sa pananampalatayang reform, may mga mali pa rin ako na encounter sa aking mga pagbabasa tungkol sa ano ang tinuturo ng Diyos pagdating sa suffering. Kaya naging burden ko ito kasi as a pastor and as a brother in Christ, marami akong naririnig na mali ang pangunawa tungkol sa bagay na ito. And some of them, at marami sa mga nagsabi sila ay mananampalataya, umalis sa pananampalataya because of suffering. Yung iba naman, kahit paano pinagpala ng Panginoon yung kanilang pananampalataya, nagpatuloy. So ano nga ba ito? Ano ba ang purpose natin? And hindi ko ito ubusin dahil mahaba ito. Baka mag-suffer kayo sa gutom. Okay? So, application kagad. So, objective natin, tinuro ko nito nakaraan eh. Bagamat yun ay medyo, parang masyadong general. Susubukan ko ngayon, at nakiusap ko kay Pastor JP na so magsusunod ulit kasi hindi lang ito isang lesson. Hindi lang ito isang lesson. It may be 3 or 4 lessons. 3 or 4 lessons. Para maintindihan natin. At hindi tayo nabibigla sa nangyayari sa atin. So ang purpose sa ating pag-aaral ngayon is magkaroon tayo ng biblical meaning and purpose of suffering. Ewan ko sa inyo, sino ang masokista rito na gusto niyang sinasaktan ng sarili. Palagi ko wala naman, ano? But Christians are not masochists, na ibig sabihin, masaya siyang sinasaktan yung sarili niya. At all cost, kung gusto natin, maiwasan ang masaktan. So, pag-aaralan lang natin biblical meaning and purpose ng suffering. I-distinguish natin sa ngayon, yung ano ba yung pain, ano yung suffering. At tingnan natin, bakit kailangan natin pag-aralan ito. So, tingnan natin yan, magdidiretso na ako, no? Why study pain and suffering? Bakit natin ito dapat pag-aralan? May nakikita akong, thank you ulit, May nakikita ako na 5 introductory reason. Introductory reason. Ano yung mga introductory reason? Hindi ko alam kung saan kayo nanggaling na church, kung may pinanggalingan ka ibang church, pero the study of pain and suffering is the least studied subject. Bihirang pag-aralan to. At hindi ito binibigyan ng isa o ilang session na itong pag-aaralan natin. Sa buong buhay ko bilang isang Reformed Baptist, hindi namin napag-aralan ito. Hindi namin napag-aralan ito. But then, napakayaman na mga writer na galing sa Reformed Persuasion, napakayaman nila pagdating dito. This is the least studied subject at madalas sa hindi, sinasabi na lang ito as part of the sermon. Para isang general na pagtuturo. Ang pangalawa, walang concentrated study ng tungkol sa pain and suffering simply because the subject is unpleasant. Ayaw natin pag-aralan yun eh. Kasi nga, unpleasant eh.
Di ba? Hindi masarap pakinggan. Dahil doon, mga kapatid, dahil doon, even now, pwede ako mag-survey among you. Dahil kulang ang pag-aaral tungkol doon, nagbubunga ito, pangatlo, sa iba-ibang attitude, iba-ibang response towards pain and suffering. At makikita dito yung pagkakaiba ng mature na mananampalataya sa hindi mature na mananampalataya. At even among mature Christians, matatagal sa pananampalataya, kapag ka-unbearable na yung pain and suffering, malalaman natin kung gaano kalalim yung kanyang pangunawa doon. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa church na to, maging sa church namin, no? May mga umalis, may mga hindi nakatagal, naiinitan kapag nagtuturo yung aming pastor o kaya nagtuturo, naiinitan sa mga subject, hindi matiis. So, nabuhay sila ng sarili nila, gusto nila. Natira yung mga talagang natitiis yung mga sharp rebukes. Ano nangyari? Yung bang natira sa amin sa church, yumaman. Yung iba nagkaroon pa ng matitinding problema. Samantalang yung umalis, nagkatrabaho, na promote, o kaya ay nakapasa sa board exam. Given those situation, ano kaya ang sinasabi nung lumabas sa church at ano sinasabi nung nagpatuloy sa pananampalataya and yet dumanas ng pagsubok? Mangyari ito sa church natin, church ninyo rito, no? Nagpapatuloy ka sa pananampalataya and yet dadanas ka ng matinding pagsubok. Samantala yung marami sa labas na parang nag-enjoy sa buhay. Ano sasabihin mo? What is your response? Ano ang magiging tugon mo sa sitwasyon na yon? Pang-apat, marami pa rin sa mga nakaka-encounter ko, nag-harbor sila ng mga superstition o mga paniniwala na patungkol sa suffering. At ang classic dyan, dinadanas mo itong suffering nito, mga pagsubok nito, because ikaw ay may ginawang mali. Yun ang usual na pag-iisip, yun ang default setting natin. Kaya ako nagdadanas ng ganito, kasi ako ay may ginawa. Kahit na sabihin mo na ikaw ay nagpapatuloy sa church, ginagawa mo lahat ng pagiging matapat sa iglesia, sa mga gawain sa iglesia, matapat ka sa'yo, and then mababalita mo, meron ka marinig na pagtingin mo sa doktor, ano kaya itong bukol dito? Tinignan mo pala ay third stage na. Anong una mong tanong? Bakit? Di ba? Bakit? Bakit ako nagkaganon? At kung hindi natin naintindihan, biblically, kung ano ang pain and suffering, malamang sa hindi, yun ang lagi nating tanong. Kapag umabot tayo sa mga ganong situation. So, yun ang pang-apat, no? Na reason na akin nakikita. At yung panglimang introductory reason, ito, panglima. Walang garantiya, there is no guarantee na pagkatapos nating malaman itong mga katotohanan ito, mga kapatid, handa tayong harapin anumang trial na mabibigat. Hindi porket alam mo na yon, malaman man natin ito, pag dumating sa iyo mabigat na pagsubok, sasabihin mo na, handa na ako. There's no guarantee. How much more kung hindi mo alam? Walang garantiya. There's no guarantee that having gained knowledge about it will prepare us to face suffering, lalo na kapag ka-unbearable. Kasi ito ay question of degree and health of faith. Kasi yung pagharap sa pagsubok, pagharap sa mabibigat na problema, hindi to question ng maraming nalalaman. It is a question kung gaano ka-healthy yung pananampalataya. Kung gaano katibay yung pananampalataya, kung gaano kalalim yung pananampalataya sa Panginoon.
So it is not guarantee, it is not a guarantee na kapag alam mo na ito, ma-perfect mo yung mga makabisa mo yung laman ng libro ni Timothy Keller, yung mga binasa ko ni J. Bryson Arthur, makabisa mo laman nun, hindi garantiya yun. Na kapag dumating ka sa pagsubok na mabigat, na hindi mo pa naranasan sa bubuhay mo, sabi mo, prepared ka. So how much more kung hindi mo napapag-aralan ito? That's why marami ang lumalayo sa pananampalataya. Nagtatampo sa Diyos. Kapag sila ay nakakaranas sa mabigat. Pero, kung matibay ang ating pananampalataya, ito ay napapalakas pa ng tamang kaalaman tungkol sa larangan na ito ng buhay pananampalataya. At dahil doon, nagbubunga yon sa magandang testimony, magandang patotoo. Sinasabi mo ang pananampalataya mo matibay sa Panginoon. Lagi ka nasa church meeting, lagi ka umaattend sa mga worship, lagi ka umaattend sa prayer meeting, lagi ka umaattend sa mga fellowship na iglesia. Wala kang tamang knowledge. Tapos bigla ka nakaranas ng mabigat na pagsubok na hindi mo kaya, whatever it is. It could be relational, it could be health, it could be financial, it could be anything na hindi mo ina-expect. Wala kang tamang kaalaman. Anong bunga nun? Usually, reklamo. Nakikita ng kapitbahay, nakikita ng anak mo, nakikita ng church. Anong bunga nun? Hindi nag-glorify ang Panginoon. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Meron kaming member noon sa Valley View. Pinakwento kay Pastor JP ito. Talagang passionate siya sa Reformed theology. Inaalam niya mga malalalim na katuruan sa Reformed theology. Tuwan-tuwa siya. May mga libro pa siya. Binabasa niya. And I believe, pinapractice niya yung kanyang mga spiritual exercise. Nagde-devotion siya, nananalangin siya. It came to a point na sinasabi niya, ang sagot sa aking panalangin ay makapag-US ako. Kasi hirap siya rito sa Pilipinas sa kanyang trabaho bilang isang health service provider. Hindi ko na sabihin kung anong kanyang lisensya. Okay, expected niya. Pumunta siya sa embassy. And by the way, panalangin niyo sila, Pastor, magkano sa embassy. Bukas, papunta sa US Embassy. At mag-interview. Kalooban ng Panginoon, hindi siya nakapasa. What happened next? Alam niya yung sovereignty ng Diyos. Alam niya yung providence. Alam niya yung, maraming bagay tungkol sa Reformed theology. Pero nung mag-usap kami, napaka-bitter niya. Yung pa lang yun. Na-deny lang. Yung kanyang visa, gumastos lang siya ng ilang libo. And yet, bitter siya. So how much more kung mas mabibigat na bagay? Naghiwalay kayo, bumagsak ang negosyo, nagkaroon ng big C, hindi mo alam, big C na pala yung dito mo, sinasakit mo sa likod, yung pala, idadialysis ka na. How much more? So sana nakikita natin. And I'm inviting you na alamin ito. Meron pang isang maling paniniwala na gusto kong mabasag ngayon. Kasi sinasabi natin, ayaw kong pag-aralan yan. Bakit? Bakit ayaw pag-aralan yon? Baka may dumating. Naisip niyo ba yun? Baka may dumating na pagsubok. Kaya inisip ko kagabi, bakit kaya wala marami rito? Kasi pag nagkagain ka ng knowledge, baka ibigay. Baka ibigay ng Diyos yung trial, yung pagsubok, yung suffering. So, I am not speaking here, mga kapatid, I am not speaking here as an expert in the subject. Sinasabi ko lang yung nasa libro, sinasabi ko lang yung nakikita ko. So, don't expect me na sasabihin ko ito na as if ako ay may mas mataas na kalalagayan sa inyo. So, pang-anim pala. Ito importante kung bakit natin pag-aaralan itong subject matter na ito. Pang-anim, God never designed a Christian life to beautifully mature apart from suffering and pain. Hindi ka talaga uunlad sa pananampalataya malibang daanan mong pain and suffering. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus na
In this world, you may suffer. Hindi yun ang sinabi ng Panginoong Yesus. In this world, you will suffer. Sigurado yun. Kung kailan, hindi sasabihin sa inyo ng Panginoon in advance. Hindi sasabihin, so manda ka na, Sister Bella, next week meron na mangyayari. Hindi sasabihin ng Panginoon yun. It might be any time from now. Kasi part yun ng ating buhay mananampalataya. This is what we enlisted ourselves for. Tayo ay magsasuffer ng pain and magsasuffer tayo ng pain. Dadanas tayo ng pain and suffering. So yun ang 6 na introductory reason. Tatapusin ko lang ito siguro dahil another topic na pagkatapos itong reason ito. So ano mga main reason? Because of this, ano ang mga main reason? I have 4 main reason here. Because suffering is universal and inevitable. Ang pagdurusa ay pangkalahatan whether ikaw ay mananampalataya o hindi mananampalataya. May mga, sa ating panahon ngayon, that's why napaka-demonic ang prosperity gospel. Napaka-demonic niya. Bakit? Kasi another gospel siya. Na sinasabi, kaya ikaw ay dapat maging bahagi ng church na to para matanggal ang problema mo. Para mawala ang sakit mo. Para yung negosyo mo umunlad. Para ikaw mag-advance sa trabaho. At sasabihin natin hindi naman ito part ng ng prosperity gospel ang TBC. That's what we are saying. Pero at the back of our mind, bakit ka faithful sa Panginoon? Naintindihan ba natin yung sinabi kanina ni brother RJ? We worship God for who God is. O do we worship God for what He gives? Tanungin bawat isa sa atin, bakit ka nandito? Bakit ka binibigay mo sarili mo sa pag-worship sa Panginoon? Dahil ba ito ang Diyos at dapat siyang sambahin for who He is? O ginagawa ko yan para sana makaiwas ako sa problema? Hindi natin alam yon. Suffering is universal and inevitable. Hindi ito maiiwasan. Yun ang ibig sabihin ng inevitable. Sabi nga ni Job sa 5:7, hindi si Job ang nagsabi nito hindi si Job ang nagsabi nito. Pero sa Job 5:7, sabi niya, man is born to trouble. Isa sa mga 3 kaibigan ni Job nagsabi nito. As surely as sparks fly upward. Kapag kayo nag-welding, meron nag-sparks na lumano na nakikita, no? Pagka nag-aning bato, nag-uumpugan yung bato, may mga spark. At yung spark hindi lang pababa, pataas as well. In other words, inevitable 'yon. 'Yun ang sinabi sa Job 5:7. At sinabi ng Panginoong Hesus sa 16:33, ng John 16:33, in this world, you will have trouble. Sigurado yon. Kahit anong iwas natin. Sigurado yon. Yun ang una. Pangalawa, because wrong views of suffering lead to weak faith. Maling pananaw tungkol sa pananampalataya ay nagdadala sa maling pananaw tungkol sa pagdurusa ay nagdadala sa mahinang pananampalataya. Bakit? Kasi yung iba tinitingnan na yung suffering ay absence ng goodness ng Diyos. Meron kang anak, hindi gumagaling-galing sa sakit niya. Paano mo interpret yun as a believer? Ang una natin ginagawa usually, ano bang nagawa kong kasalanan? Di ba? Meron ba, inire-review mo yung buhay mo, meron ba akong kasalanan in the past na ginawa? That's why I am experiencing it now. Well, of course, may mga ginagawa tayo, actions have consequences.
At merong mga bunga minsan yung ating ginagawa na nagsasuffer tayo. Pero kung talaga katulad ni Job, alam niyo nangyari kay Job, di ba? Si Job 1. Basahin natin yung sinabi ng Biblia sa Job 1. Para maintindihan natin. Job sa verse, yung huling verse ng Job. Job 1 pala. Ano sabi ng Panginoon? Paano yung sumulat ng Job? Ano sabi doon? Sa lahat ng ito, ano ba nangyari dito? Ang nangyari dito, una, lahat ng kayamanan niya, yung mga hayupan niya, apat na sunod-sunod. Sabi doon, kung babasahin niyo yung Job 1, parang kala niyo fiction. Nagsasalita pa lang isang servant, ako lang natira. Habang nagsasalita, dumating isang servant na naman. Ito po, ganito may ginagawa kami, may dumating yung mga kung anong yon. At kinuha at pinagpapatay ang mga lingkod nyo, ako lang natira. Nagsasalita pa, may dumating na naman. Lastly, yung pang-apat, nagsasalita pala yung pangatlo, dumating na yung pang-apat. Nagse-celebrate ang mga anak mo doon sa bahay ng panganay at may isang hangin napakalakas, yung mga pader ay nag-collapse, namatay silang lahat. Sunod-sunod. Hindi ko alam. Para kung babasahin nyo ito, parang fiction na ito eh. But this happened. Pero anong ginawa ni Job? Nagtangi siya, but he worshiped God. And then sabi sa verse 22, sabi, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Lahat ng nasa kanya, tinanggal. Yung kayamanan niya at yung pamilya niya, except for his wife, na siyang gustong dalhin siya sa pagkakasala, tinanggal sa kanya. At ang sabi ng Panginoon, in everything, despite the loss of everything, hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ng Diyos. Okay, kung tayo yon, ano yung na-expect natin afterward? Ano yung na-expect natin? Pagkatapos ng isang pagsubok na nalampasan natin, usually, ano yung na-expect natin? Alam niyo yung na-expect natin usually? Palagay ko, pagpapalain na ako ng Diyos. Nagpakatatag ako, talagang tiniis ko yung cancer na yon, yung chemotherapy na yon, yung pagbagsak ng ko, pinagkatiwala ko sa Diyos, palagay ko. Pagpapalain ako ng Panginoon. Anong sabi doon sa verse 2? Chapter 2, verse 1. Anong sabi doon? Isang araw, muling dumating ang mga anak ng Diyos upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. In other words, mula chapter 1, verse 22 hanggang chapter 2, verse 1, hindi natin alam kung yun ay buwan, kung yun ay taon o ilang linggo yun. Walang sinabi ang Panginoon, pinagpala niya si Job. In fact, dito sa chapter 2, kung babasahin ninyo, tatanggalin yung health niya. At doon nagsimula yung kanyang lamentation. Doon sa kanyang pagiging tapat sa chapter 1, does he deserve to be blessed o mag-suffer pa? Palagay nyo. Nawala yung kanyang nawala yung kanyang lahat. Lahat sa kanya, as in lahat, except for his wife. Ano ang deserve ni Job pagkatapos nun? Ano? Dapat i-bless siya, di ba? Naging tapat siya eh. Sabi sa verse 22 eh. Pero yung ba nangyari? Ano sumunod? Dinagdagan ng Diyos yung kanyang suffering. Nagkaroon siya ng boils mula ulo hanggang paanan. To such a point na hindi na siya makapag-toothbrush, hindi na siya makapagdabit sa sobrang kati ng kanyang balat, namamaho na siya dahil yung kanyang mga pus naglalabasan. Tanong ko, deserving ba si Job noon? Sa tingin natin? Okay, tanong ko kayo. Kailan ba sinulat ito? Palagay ninyo. Itong Job. Kailan sinulat ito? Alam niyo kailan sinulat ang Job? Book of Job?
ito yung pinakaunang book of the Bible, hindi Genesis. Ibig sabihin, sinulat ito contemporary ni Job, si Abraham. Bakit naka-respond siya ng ganon? Bakit nakatugon siya ng ganon? Tayo hindi. In other words, blines ng Panginoon yung katapatan na babasahin mo doon sa chapter 1 ni Job. Kaya kailangan natin pag-aralan. Because whatever you may suffer, kung ano man ang pwede maging suffering sa mundong ito, definitely it will be less than the suffering of Job. Sigurado yun. Sigurado yun. It will be less than the suffering of Job. Meron na ba kayong kakilala na namatay lahat, naubos lahat? Ako alam ko yung ang pinakamalapit dito yung yung sumulat ng It Is Well With My Soul. Si Spafford na yung kanyang 4 na anak na babae ay nalunod doon patawid ng Pacific Ocean going to the UK. Ang nag-survive lang ang kanyang asawa, yun ang pinakamalapit sa akin. Nandun siya sa Chicago at the time, naiwan siya. Pero as no extent of suffering, ang higit pa sa dinanas ni Job. That's why we need to understand. That's why we need to study this. Dahil sigurado, kapag hindi natin pinag-aralan ito, maaaring ang katabasan mali yung ating response pag dumating tayo sa suffering. Ngayon, maaaring tama response natin, madaling sabihin, hindi, hindi ko gagawin yan. You don't know. Sigurado yan. You don't know. I don't know. So, yun ang pangalawang reason. Pangatlo, because suffering shapes spiritual maturity. Mga kapatid, walang Kristiyano na umunlad sa comfort and convenience. Wala. Kilala niyo ba si Fanny Crosby? Kilala si Fanny Crosby? Maraming sinulat siya, di ba? Alam niyo ba na siya ang pinaka-prolific hymn writer? Prolific hymn writer, ibig sabihin, nakasulat siya ng between 5,000 to 8,000 hymns sa buong buhay niya. Namatay siya at the age of 92 years old. Paano niya nasulat yon? Alam niyo paano niya nasulat yon? Pinanganak siyang bulag. Namatay siyang bulag. Kasi 19th century yun eh. At ang sinasabi niya sa sarili niya, ganito, I thank God I was born blind. Gusto mo yun? I thank God I was born blind. Mas gusto ko nakikita ko kayo. Pero siya nagpapasalamat siya. Bakit? Anong sabi ni Anong sabi ni Fanny Crosby? Because when I open my eyes, in glory, sabi niya, the first person I will see is the face of Jesus Christ. Kaya mo sabihin yun? Kaya mo sabihin yun? Ako nga, hindi makakompose ng isang hymn. Eto, 8,000 sa buong buhay niya, 5,000 to 8,000. In other words, yun na nag-shape sa kanya, yung suffering na siya ay walang pananaw, paningin, ang naging dahilan para siya maging kagamit-gamit sa Diyos. Pang-apat, panghuli, ito ang reason kung bakit kaya natin mag-comfort ng iba. Ako kaya kong i-comfort ang isang tao na namatayan ng tatay. Kasi naranasan ko na yun eh. Pero hindi ko kaya i-comfort yung taong nawala ng anak na nag-iisang anak. Hindi ko maintindihan yun. Baka maging insensitive pa ako.
At tiisin mo yan, sabi nga ni James sa 1:2, di ba? Ano sabi ni James sa 1:2? Ano sabi niya? Consider it all joy when you suffer diverse trials. Napaka-insensitive natin, no? Di ba? Namatayan ng isang anak, nagdurusa in the midst of suffering, tapos nalapit ako dahil hindi ko alam kung ano nararamdaman. Kapatid, consider it all joy. Baka kulang na lang, batukan ako, hampasin ako ng asawa nun. Yeah, that's the point. Kaya kailangan natin intindihin so that we could also comfort others or we ourselves will be sensitive sa kalagayan ng iba. Okay, hindi ako nagpi-preach, baka may tanong kayo. Ayokong extend ng gusto dahil anong oras na ba? Baka nga mag-suffer kayo. Ang gutom. Ano na? 12. Tamo, sa mga ilang minuto na lang. Give me 10 more minutes. Tingnan natin kung ano kaibahan ng pain and suffering. Ano ba yung pain? Ano ba yung suffering? Ano pagkakaiba ng dalawa? Sa ating paningin, parang pareho yun. Sakit, kasakitan. No? Yung pain, yun ang physical or emotional sensation of hurt. Sakit ng ngipin, cancer, o kaya sakit ng kalooban dahil brinig. Yun yung physical or emotional sensation of hurt. Pero yung pain, ito yung mas malalim na meaning crisis. Ibig sabihin, meaning crisis yung kahulugan. May crisis sa kahulugan. Bakit nangyayari to sa akin? No? Na sumusunod sa pain. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, ako'y tapat sa asawa ko. Ako'y tapat sa asawa ko. I'm faithful to my wife, to my spouse. Matagal na kami magkasama and suddenly nangaliwa siya. No? Ito naman ang kanyang nangyari sa kanya, meron siyang asawa, namatay asawa niya. Almost pareho yung pain, emotional hurt. Pero iba yung pain noong trinaydor. Napakalalim ng pain noon. Anong suffering noon? Kumpara doon sa namatay asawa na ang kanyang maalala, pagdating ng panahon, gigising siya sa umaga, mamimiss yung asawa niya, na yung asawa niya naging blessing sa kanya, may pain. Pero not so much about suffering. So yung meaning crisis ang tawag doon, yung kahulugan, yun ang suffering. And usually, ang pain ang duration niya often temporary. Pagka nambunutan ka na ng ngipin, tanggal na yung sakit ng ngipin. Pag naayos na yung chemotherapy, nag-recede na yung pain, tapos na yung pain. Pero ang suffering can linger as long as meaning is unclear. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na nangyari sa bagay, matagal na yun nangyari, and yet nag-linger yung pain. Kasi hindi na-resolve. Hindi na ayos, walang maliwanag na resolution. Ang focus ng pain is it hurts, masakit. Sakit sa kaloob, masakit sa bulsa, masakit sa tiyan, masakit sa ano. Pero ang tanong sa suffering, why is this happening? Yun ang suffering. Ano example nun? Pagka cut sa iyong kamay, betrayal. Pero yung suffering, you are wrestling with God about that loss. Nakikipag-wrestle ka sa Diyos sa nangyayari yon. Sa example kay Job, yung pain, yung boils niya, yung kanyang mga, alam yung boils, yung mga nagbubukol-bukol tapos kailangan sobrang kati, sobrang sakit, kailangan niyang tanggalin at naglalabas yung mga pus. Yun yung pain. At yung suffering ni Job, nagsimula yon doon sa kanyang pakikipag-dialogue sa Diyos. Bakit nangyayari sa akin ito? So nakita niyo yung distinction ng pain and suffering. And lastly, pag-usapan natin. Gusto ko nang tapusin ito dahil medyo mahaba pa, no?
Ano ba ang source ng suffering? Well, obviously, the fallen world na meron tayo. Romans 8:20 to 22. Ang sabi nga doon sa Romans, sa verse na yun, all creation groans under corruption. Lahat ng sangnilikha ay umuungol. In other words, hindi lang tayo umuungol, even the plants groan. Even the creation groans. Umuungol. Kasi sa pagkakahulog natin sa kasalanan. And by the way, bakit nagkaroon ng nahulog ang, ba't nasasabi natin nahulog ang mundo? Medyo magano lang tayo, medyo tatabi lang tayo ng konti. Alala niyo yung nangyari sa Genesis, di ba? Yung Genesis 3. Yung nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan. Ano ba nangyari? Noong kainin ni Adan, ni Eva yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Hindi apple yun, ha? Hindi apple yun. Hindi rin persimmon. Masarap yung persimmon kagabi tinapastora, no? Yun ay bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. Ano ba nangyari doon? Bakit nag-groan ang creation? May connection yun doon. Yung nangyari doon. Ano ba nangyari doon? Nangyari ganito, nakita ni Eva yung para hindi na magtagal tayo ng kaalaman na mabuti at masama. Yung apple. Nakita niya apple. Ano nakita niya? Sabi niya, ang ganda pala nito. Ang ganda pala niya nito. Ang ganda pala nito. Ngayon nagbigay siya ng focus doon. Ano nangyari doon? Ano nangyari doon sa sitwasyon na yon? Yung kanyang affection napunta na doon. Tinitingnan niya eh. Kaya mga kababayan, hindi kayo nagtataka sa sarili niyo, bakit ang dali namin ma-attract sa mga ano? Di ba? Ang dali namin ma-attract sa mga magagandang bagay, magagandang damit, Yun yun. Because, pagtingin doon, yung affection napunta na doon. Everything now depends doon sa kasalanan ni Eva, and everything now depends on what I see. Nakadepende na yung happiness ko sa nakikita ko. That's what happened there. At dahil doon, kinain yon, binigyan yung asawa niya, nakatunga nga lang, imbis sa pagsabihan siya, oy, masama yan, hindi mo dapat gawin yan, hindi inutos sa atin ng Panginoon. Hindi, tumahimik lang siya, tumunga nga lang siya, o sige, tinikman din niya. And then, sabi doon, na-open yung kanilang mga mata. Di ba? Yung sabi doon. Ano nangyari doon? Paano na-open yung kanilang mga mata? Ang ibig sabihin noon, nalaman nila na magkakaiba sila. Kaya nga, di ba, ano sumunod na nangyari? Naghanap si Adan at si Eva ng, ano hinanap nila? Ano? Pantapal. Nakita nila yung kanilang pagkakaiba. Noong sila ay hindi pa nila kinakain yung apple na yon, ang nakikita nila yung unity nila with God. Kita nila yung pagkakaiba nila bilang babae at lalaki, pero nakikita nila yung kanilang pagkakaisa sa Diyos. So, ano nangyari nung kumain sila? Nakita ngayon, ay, iba yung itsura mo, iba yung itsura ko, ay, kakahiya. Ganun na nangyari. Ang nakita na nila ngayon, pagkakaiba nila, apart from God. Doon nagsimula yung groaning ng creation kasi not only did we break our relationship with God, we also broke our relationship with each other. Nakuha nyo? At hindi lang na-break yung ating relationship with each other, na-break din yung relationship natin sa creation. Kaya nag-groan. Yung creation sinasabi niya, bumalik tayo sa dati. At yun na naging cause ng ating mga suffering. Yun ang cause ng ating present situation at yun ang pinanggalingan ng ating suffering. Yung pagkakahiwalay natin sa Diyos.
Pero may isang bagay na ang isang at this dito ako magtatapos bago ako magtanong o kaya kung hindi nyo na kaya ay kakain na tayo. ang dalawa ang main characteristic ng suffering. Una, it is universal and inevitable. Yun ang una. No? Pangalawa, ang pain and suffering is mysterious. Napaka-misteryoso ng suffering. Bigyan ko kayo ng halimbawa, balikan natin si Job. Sino na nakabasa rito ng Book of Job, ng all 42 chapters? Nabasa niyo na ba yan? Hindi pa. Basahin ninyo. At sinasabihan ko kayo, mabubore kayo. Bakit? Kasi, pagdating ng chapter 38, sumagot na ang Diyos. Sumagot 38, kumala, 38, 37, basta ganun, no? Basta ganun. Ang Diyos nagsalita na dahil ang dami niyang tanong. Alam nyo, kung babasahin nyo doon, hindi sinagot ng Diyos bakit siya nagsasuffer. Basahin nyo. Kaya nung una kong basahin ito bago ako Kristiyano, binasa ko yung Job. Ano bang libro to? Hindi ko maintindihan. Ang sinasabi ng Book of Job, suffering is mysterious. Ang sagot na yan, bakit ka nagsasuffer? Hindi yan para sa'yo. Yun ang sinasabi ng Book of Job. Sinasabi ng Diyos sa kanya, wala akong obligasyon sa'yo, wala akong tungkulin sa'yo, ipanalangin, sagutin kung bakit ka nagsasuffer. I have no obligation. I have no duty to you na sagutin bakit ka naghihirap. Pero si Job, nanampalataya siya, sabi niya, tatakpa ko yung aking bibig, and I will answer no more. Bakit? Kasi ang itinapat ng Diyos sa kanyang sagot, na hindi nasagot ng Diyos, hindi sinagot ng Diyos yung kanyang pain and suffering, yung kanyang presence. Yung kanyang revelation ng sarili niya. Sabi nga ni Job, I have seen God. Ibig sabihin mga kapatid, pain and suffering is mysterious kasi hindi nito masasagot bakit ka nagsasuffer. Yun ang mystery doon. Pero despite the mystery, kung ikaw ay nasa pananampalataya at mag-reveal ang Panginoon sa iyo, matatagalan mo yung pain and suffering. In other words, mga kaibigan, mga kapatid, sa isang tunay na mananampalataya, ang suffering, kahit hindi niya maintindihan, may meaning. Sa hindi mananampalataya, kaya siya iwas sa hirap ng buhay, iwas siya sa inconvenience, sa discomfort, kasi hindi niya maintindihan kung anong meaning ng pain and suffering. So, doon lang ako magtatapos. No? At mali ba may tanong kayo? Alam ko bitin. Si Job nga bitin eh. Hindi ko masasagot lahat ng ano. So, if you have any questions, natatanong nyo, may dadagdag kayo. Sabi ko hanggang dito lang. So, sa susunod na lang. You have questions? Alam ko bitin na bitin. Pero baka may tanong kayo. Meron? May dadagdag o ano? Wala na? Nasagot na? Sige. Kasi nga, kinapos tayo ng oras. That's why I'm... anyone? Wala. So, I think walang tanong so far kasi maiksi pa lang ating pag-aaral. Nalangin tayo at magpasalamat sa Panginoon. Sa masusunod na buwan yung part 2 nitong ating pag-aaral dito. Nalangin tayo. Salamat Panginoon sa iyong mga salita.
Salamat po, Panginoon, sa ah, katotohanan na hindi mo kami iniwan sa dilim pagdating sa mga nangyayari sa buhay namin. Yes, may mga pangyayari sa buhay namin, masasakit, mahihirap, na hindi mo sasagutin kailanman, maski sa kalangitan. Pero sapat ng makilala ka namin, maipahayag mo yung sarili, nang sa ganun ma-exercise namin ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo kami. We pray that this knowledge, kahit gaano man kaliit ito, will come in handy sa panahon na kami dadanas ng mga bagay na hindi namin maintindihan bilang mga taong may hinang pag-iisip, may hinang pangangatawan, at nabubuhay pa sa mundong ito. Salamat muli, tanggapin mo ang aming pagpapasalamat at pagpupuri sa ngalan ni Jesus. Amen.